Kamusta sa lahat? Ako si Dr. Anna. Diwa Husay, isang manggagamot na may 35 taong karanasan hindi lamang sa medisina, kundi pati na rin sa siningang pagluluto bilang isang paraan ng pag-alaga sa kalusugan. Ngayon, alamin natin ang paksa kung paano gumawa ng perpektong poached egg. Nangarap ka na bang matikman ang isang perpektong poached egg na may makinis, maningning na puti at malambot na dilaw na tila natutunaw sa iyong bibig tulad ng sa isang mamahaling restaurant? Isipin ninyo ang isang umaga sa inyong tahanan, ang amoy ng bagong saing na sinangag, ang pritong isda tulad ng tuyo o danggit, at sa gitna ng lahat, isang perpektong poached egg na kapag hiniwa mo ay dahan-dahang agos ang ginintuang pula nito sa ibabaw ng iyong kanin. Ito ay isang imahe ng simple ngunit masaganang almusal na Pilipino. Karamihan sa atin ay nakaranas ng basak na pula, magulong itlog, o ang nakakainis na puting bula. Ngunit aminin natin, kadalasan, ang pangarap na ito ay nagiging isang maliit na bangungot sa kusina. Ang itlog na dapat sana ay maganda at buo ay nagiging parang ulap na watak-watak sa kumukulong tubig, ang pula ay biglang nababasag, at ang resulta ay isang malabnaw na sabawang itlog sa halip na isang obra maestra. Kung paulit-ulit mo nang sinubukan ngunit nabibigo ka pa rin, huwag kang mag-alala. Ngayon, ibabahagi ko sa inyo ang 3 napakasimple at garantisadong paraan para makagawa ng poached egg sa sarili ninyong bahay, kahit na ito pa ang unang beses ninyo sa kusina. Handa ka na ba? Simulan na natin. Ang pundasyon ng lahat ay ang pagpili ng sariwang itlog. Bakit napakahalaga ng pagiging sariwa? Ang isang sariwang itlog ay may mas matatag na protina, lalo na ang albumen o ang puti ng itlog. May 2 bahagi ang puti ng itlog, ang makapal na albumen na malapit sa pula, at ang manipis na albumen sa labas. Sa sariwang itlog, mas marami ang makapal na albumen na siyang dahilan kung bakit ito nananatiling buo at hindi kumakalat kapag inilagay sa mainit na tubig. Sa paglipas ng panahon, humihina ang mga protina at ang makapal na albumen ay nagiging manipis, kaya ito ay madaling kumalat. Mayroong 2 paraan para malaman kung sariwa ang itlog. Ang una ay sa pamamagitan ng paghipo. Ang masariwang itlog ay may medyo magaspang na balat na may manipis na puting patong. Ang maputing mis na ito, na tinatawag na bloom o cuticle, ay isang natural na proteksyon na nililihang ang inahing manok para takpan ang maliliit na butasang egg cell at pigilan ang pagpasok ng bakterya. Kapag hinugasan ang itlog sa farm, natatanggal ito, kaya't ang mga itlog sa supermarket ay kadalasang makinis na. Ngunit kung bibili kayo sa palengke o direkta sa farm, hanapin ninyo ang medyo magaspang na pakiramdam na iyan. Ang pangalawa ay sa pamamagitan ng pagalog. Kapag marahang inalog, ang mga sariwang itlog ay hindi lumilikha ng numang tunog, habang ang mga luma na ay maingay at tila maluwag sa loob. Sa paglipas ng panahon, ang itlog ay nawawalan ng moisture at carbon dioxide sa pamamagitan ng mga butas sa balat nito. Dahil dito, lumalaki ang air cell o espasyong hangin sa loob, karaniwan sa mas malaking dulong itlog. Ito ang dahilan kung bakit kapag inalog mo ang isang lumang itlog, maririnig mo ang paggalaw ng likido sa loob, mas malaki na ang espasyo para gumalaw ang laman nito. Bago lutuin, dapat mong hugasan ng mabuti ang mga itlog para maalis ang anumang bakterya sa balat nito. Bagamat ang loob ng itlog ang ating kakainin, ang balat nito ay maaring kontaminado ng bakterya tulad ng salmonella na galing sa dumi ng manok o sa kapaligiran. Kapag binasah natin ang itlog, ang mga bakterya na ito ay maaring malipat mula sa balat papunta sa ating makamay sa itlog mismo o sa magamit sa kusina. Ngayon, maghanda ang isang palanggana na may malinis na tubig. Magdagda ang isang kutsarang asin at haluin hanggang sa matunaw ito. Dahan-dahang ilagay ang mga itlog sa tubig at mag-ingat na hindi ito mabasag. Ibabad ang mga itlog sa tubig alat ng mga 5 minuto. Ang pagbabad sa tubig alat ay hindi lang basta paglilinis. Ang asin ay mayroong osmotic effect. Tinutulungan nitong hilahin ang moisture mula sa mga bakterya na siyang pumipigil sa pagdami ng nga ito. Ito ay isang simpleng disinfection na paraan na ginagamit ng ating mga ninuno noon pa man sa pag-imbak ng pagkain. Pagkatapos ibabad,
Marahang punasan ang balat ng itlog gamit ang isang malambot na paper towel. Sa puntong ito, anumang dumi ay madaling matatanggal. Gawin din ito sa iba pang mga itlog. Pagkatapos, palitan ang tubig at banlawan muli ang mga itlog para masiguradong malinis na ito. Pagkatapos banlawan, ilagay ang mga itlog sa isang plato at hayaang matuyo. Isang mahalagang paalala, mas mainam kung ang mga itlog ay nasa room temperature bago lutuin. Kung galing sa refrigerator, hayaan muna itong umabot sa temperatura ng silit ng mga 15,20 minuto. Ang malamig na itlog na direktang inilagay sa mainit na tubig ay may mas mataas na tsansang mabasag ang pula dahil sa biglang pagbabago ng temperatura, thermal shock. Ngayon, handa ka na para sa mga susunod na hakbang. Ang unang paraan ay ang klasikong paraan gamit ang sandok. Una, maglagay ng sapat na tubig sa isang kaserola at pakuluan ito sa mataas na apoy. Hindi dapat rolling boil o sobrang kumukulo ang tubig. Ang tamang temperatura ay nasa pagitan ng 80 hanggang 90 degrees Celsius. Ito ay tinatawag na simmer. Makikita ninyo ang maliliit na bula na nabubuo sa ilalim ng kaserola at dahan-dahang umaakyat. Ngunit hindi malakas ang pag-alon ng tubig. Ang malakas na pagkulo ay sisira sa itlog. Habang hinihintay ang tubig, maganda ang isang sandok. Lagyan ito ng 1,3 kutsaritang mantika at ipahit ng pantay sa loob. Ang manipis na patong ng mantika na ito ay makakatulong para hindi dumikit ang itlog. Sunod, dahan-dahang basagin ang itlog sa sandok. Kung direkta mong babasagin ang itlog sa kumukulong tubig, kakalat ang manipis na bahagi ng puti nito at bubuo ng bula. Ang ibang bahagi ng itlog na hindi pa naluluto ay maaring lumubok at dumikit sa ilalim ng kaserola na sisira sa hugis nito. Pagkatapos, hawakan ang sandok na may itlog sa ibabaw lamang ng kumukulong tubig. Hayaan itong maluto sa singaw. Mag-ingat na hindi mapasok ng tubig ang sandok. Pakinggan ang mahinang sizzle habang ang init ay dahan-dahang niluluto ang ilalim na bahagi ng itlog. Ito ang proseso ng presetting o paunang pagpapatigas. Ang init ay makakatulong sa itlog na mamuo at manatiling buo. Kapag nakita ninyo na ang gilid ng puti ay naging opake na o hindi na malinaw, iyon ang senyales para dahan-dahan itong ibaba sa tubig. Dahil mayroon na itong paunang hugis, mananatili itong bilog at hindi masisira, bubula o didikit. Hayaan itong malutungan 2 hanggang 3 minuto pa at tapos na. Para sa run niyo kumalab na napula na perpekto sa ibabaw, kanin o tinapay, 2 minuto ay sapat na. Para sa yummy yolk na medyo makapal na parang yam mga 3 minuto. At para sa halos lutong pula, 4 na minuto. Pagkalipas ng oras, dahan-dahang ilipat ang mga itlog sa isang plato. Tingnan mo, napakaganda. Hindi ba? Ang poached egg na ginawa sa ganitong paraan ay may buo at bilog na hugis kung saan ang puti ay ganap na nakabalot sa pula. Hindi sira o kumalat. Ang tekstura nito ay malambot at pino. Tamang-tama itong isabay sa almusal tulad ng sinangag o pandesal. Ihain ito sa ibabaw ng mainit na sinangag na may bawang, budburan ng kaunting asin at paminta. O kaya naman ay ipatong sa isang mainit na pandesal na may palaman na keso. Isang simpleng almusal na magiging espesyal. Maari mo ring subukan ang pangalawang paraan, ang pag-steam ng itlog na simple at bagay para sa mga baguhan. Ang paraang ito ay mainam dahil hindi direktang naluluto ang itlog sa nag-alburutong tubig. Ang init ay mas banayad at pantay na nagbibigay sa inyo ng mas maraming kontrol. Ito ang sikreto para sa perpektong bilog at makinis na resulta. Maghanda ng 2 maliit na mangkok na heat-proof. Lagyan ang bawat isa ang halos 1,3 na malinis na tubig, sapat para lumutang ang itlog. Pagkatapos, basagin ang isang itlog sa bawat mangkok. Ang tubig sa mangkok ay nakakatulong para pantay na kumalat ang puti at pula at nagsisilbing water bath sa loob ng mangkok na pumipigil sa direktang pagdikit ng itlog sa mainit na seramika at tinitiyak na pantay ang pagkaluto. Ang paraang ito ay napakabisa kung gusto mo ngang bilugan at buong poached egg. Pagkatapos maghanda, ihanda ang steamer. Kung wala kayong steamer, maari kayong gumamit ng isang malaking kaserola na may takip. Maglagay ng isang maliit na rack sa ilalim. Lagyan ng tubig na hindi abot sa ibabaw ng rack. Pakuluan ang tubig. Kapag kumukulo na,
Maingat na ilagay ang mga mangkok na may itlog sa ibabaong rack. Takpan ito at panatilihin ang apoy sa katamtamang lakas. Ang tamang oras ng pag-steam ay mula 6 hanggang 8 minuto, depende sa nais mong luto. Kung gusto mo ngang malambot na pula, ay steam ito ng 6 na minuto. Pagkatapos, patayin ang apoy ngunit huwag munang buksan ang takip. Hayaan pa itong maluto sa natitirang init ng mga 30 segundo. Ang 30 segundong resting time na ito ay tinatawag na carryover cooking. Ang natitirang init sa loob ng steamer ay dahan-dahang tatapusin ang pagluto ng itlog at pinipigilan din nito ang biglang paglamig na maring maging sanhingang pagurong ng itlog. Pagkatapos, buksan ang takip at dahan-dahang alisin ang mga mangkok. Sa huli, itapon ang natirang tubig sa mangkok at gamitin ang kutsara para ilipat ang poached egg sa plato. Ngayon ay mayroon ka ng masarap at perpektong steamed poached egg. Ang steamed poached eggs ay perpekto para sa mga sopas tulad ng batchoy o mami. Dahan-dahan itong ilagay sa mainit na sabaw at hayaang ang init nito ang magbigay ng huling dampi sa pagkaluto ng pula. Kung nagisa ka naman at gusto mo ngang mabilis na almusal, subukan ang pangatlong paraan gamit ang microwave. Ito ang perpektong paraan para sa mga nagmamadaling estudyante o profesional sa umaga. Napakasimple, maginhawa at halos walang palya. Kailangan mo lang isang maliit na mangkok na pwede sa microwave. Babala. Huwag na huwag magluto ng itlog sa microwave ng walang tubig. Ang presyon mula sa singaw ay maaring maging sanhi ng pagsabog ng itlog. Una, lagyan ng sapat na tubig ang mangkok para matakpan ang ilalim nito. Ang tubig ang sumisipsip ng enerhiya ng microwave at ginagawa itong mas banayad na paraan ng pagluto. Sunod, basagin ang isang itlog sa tubig nang hindi ito hinahalo. Pagkatapos, ilagay ang mangkok sa microwave. Huwag itong takpan ng mahigpit. Itakda ang temperatura sa pagitan ng 180 hanggang 200 degrees C at piliin ang oras base sa gusto mong luto. Para sa malambot na pula, nga 2 minuto. Para sa medyo malambot na itlog, 3 minuto. At kung gusto mong lutong-luto, 3 na minuto. Ngunit, huwag itong ay microwave ng higit sa 5 minuto dahil maaring matuyo at tumigas ang itlog. Kapag tapos na, maingat na kunin ang mangkok dahil napakainit nito. Gumamit ng tuwalya o guwantes na panlaban sa init. Sa huli, itapon ang natirang tubig at mayroon ka ng perpektong bilog na itlog na handa ng isabay sa pandesal, sinangag o kahit champorado para sa isang magaan ngunit masustansyang almusal. Sa loob lamang ng wala pang 3 minuto, mayroon ka ng mainit na poached egg. Anuman ang paraan na iyong piliin ang tradisyonal na paglulubog, ang tiyak na pag-steam o ang mabilis na microwave, ang resulta ay isa. Isang itlog na may makinis at malambot na puti na tila sutla at isang pula na luto ayon sa iyong kagustuhan, hindi tuyo at hindi rin sobrang hilaw. Ang puti ay malinamnam at walang lansa, dahan-dahang natutunaw sa bibig at nananatili ang natural nitong tamis. Ang itlog ay isang superfood. Sagana ito sa dekalidad na protina, vitamina D, B2 at choline na mahalaga para sa utak. At ang pagpoach ay isa sa pinakamalusok na paraan ng pagluto nito dahil hindi ito nangangailangan ng maraming mantika. Sa pamamagitan ng tamang pagkontrol sa temperatura at oras, hindi matutuyo o titigas ang maitlog. Ito ay isang simple at mabilis na paraan, perpekto para sa mapagkaing pampamilya habang sinisigurado ang lasa at nutrisyon. Naibahagi ko na sa inyo ang mga simple ngunit mabisang paraan para sa paggawa ng poached egg. Inaasahan kong marinig ang inyong mga karanasan sa pagsubok ng mga ito. Huwag mag-atubiling mag-iwan ng komento sa ibaba para makapagpalitan tayong kaalaman. Kung nakita ninyong nakakatulong ito, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para hindi ninyo mapalampas ang masusunod na tips. Hanggang sa muli!